So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another full review na naman tayo. And this time, i-review natin ng isang napakalupit at sobrang mura na smartphone ngayon, which is the Tecno Spark 40C. Maganda kaya to? Ito na kaya ang perfect na budget smartphone para sa'yo? Tara, check natin. So shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing. First impressions ito sa Tecno Spark 40C. So ito kasing device na to, sobra po mura niya ngayon sa online at nag-decide ako na i-review siya. And for this video nga, ito na i-full review na natin ng Tecno Spark 40C. Bibigay ko sa inyo yung final verdict ko dito sa smartphone na to, kung sulit nga ba siya overall sa ilang weeks sa paggamit ko sa device na to. So si Tecno Spark 40C, when it comes sa SRP niya, naglalaro siya sa around 4,200 pesos for the 4GB 128. Pero maganda kasi sa device na to, usually pwede nyo siya makuha ng 3,000 plus dito sa ating view products. Pag clinic nyo tong view products natin, makukuha nyo lang ng bagsak presyo. Ang Tecno Spark 40C, around 3,000 plus na lang siya. Hindi siya nagkakalayo sa presyo ng Tecno Spark Go 2. And when it comes sa pagiging sulit, yun nga, isa to sa kumbaga napaka-benta rin na device si Tecno ngayon 2025. Kasabayan niya rin yung Tecno Spark Go 2 at meron nga tayong nakikita sa comment na parang ito po yung successor ng Tecno Spark Go 1 kasi very identical po ang design ng Tecno Spark 40C sa Tecno Spark Go 1 na syempre marami pong nagkagusto dyan kasi lookalike siya ng iPhone 13, 14, and 15. Tapos dun sa Tecno Spark Go 2, nag-redesign sila na medyo kamukha na yung iPhone 16 naman. Kung interested kayo makuha ng sobrang mura lang ang Tecno Spark 40C, click nyo na itong view products natin. Dito po, meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. So next, pag-usapan natin yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Spark 40C at kung bakit sulit din siyang i-purchase ngayon 2025. Unang-una, pag-usapan natin yung display. When it comes sa display niya, sa 3,000 to 4,000 pesos sa price segment, sobrang sulit. Napakalaki at syempre ang pinaka-importante rin when it comes dito sa Tecno Spark 40C na bihira na lang natin nakikita sa mga ibang brands, naka-punch hole display na po ito. Nasa mga iba, sa ganitong presyohan, naka-notch display pa rin. So yun yung isang magandang addition sa Tecno Spark 40C. Next is of course yung refresh rate. 120Hz yung refresh rate na itong device na to, which is better na yan. At when it comes sa resolution, no worries, yan na po talaga yung normal pa na nakikita nating resolution sa ganitong mga kamurang smartphone na merong HD Plus 720p. So for me, for its price na 3,000 to 4,000 pesos, isa sa napagandang feature or specs ni Tecno Spark 40C ay mapoprovide niya display. Next sa OS, so ito ay full Android po, hindi po to Go Edition. Kaya kung gusto nyo makagamit ng Tecno Spark Go 1 na naka full Android, dito na tayo sa Tecno Spark 40C. Full Android siya, Android 15, iOS 15. So all goods yan, mas maganda na talaga na naka full Android. Syempre pag Spark naman, asahan nyo na full Android yan. Tapos pag Go, yun nga, nakakatawa na yung Tecno Spark Go 2 at yung Tecno Spark 40C, hindi sila nagkakalay ng performance, pero yung Spark Go 2 ay naka-Android Go Edition. So sana yung Go nila is, ibay na lang nila yung pangalan para hindi na sila mag-stuck sa Go Edition. Kasi, ano yun nga, again, kung kaya naman ng chipset, why not? Gawin mo na lang full Android. Or baka mas mura ang cost ng Android Go compare sa Android 15, kaya hindi natin din naman alam yan. Next, yung camera. So sa camera nga, 13 megapixel and 8 megapixel front-facing camera. Yan na yung standard din naman na nakikita natin for an entry or a budget smartphone. Pero nung nag-camera test tayo sa Tecno Spark 40C, na mamaya, of course, po-provide ko yung mga photo samples natin. So far, so good. Malinaw rin naman ng camera ni Tecno Spark 40C. Kumbaga, sa kanyang presyo, sulit din naman. Next, ito yung umuuso ngayon sa Tecno at sa Infinix. Yung tinatawag dito sa Tecno is free link. So, pwede kayong tumawag without any, without any Wi-Fi or something. Basta within range yung other Tecno smartphone nyo. So, maganda, very convenient yan. Take for example, nasa, kunyari, hindi naman kayo nagkakalayo ng place, kunyari nasa isang building kayo or nasa isang compound kayo,
kunyari walang wifi, o di ba? Naputulan kayo ng wifi, wala kang load, pwede mo naman tawagan using Freelink pag pareho kayong techno to techno. And hopefully, magandang innovation ni Techno about dyan sa Freelink ka. Sana maging available siya sa lahat ng mga Android devices, hindi lang techno to techno. So let's hope na magkaroon din ng ganyang feature talaga lahat ng Android devices. And I think yan yung sinasabi doon sa box ng Tecno Spark 40C na parang merong Qualcomm technology na naka-embedded ngayon sa Tecno Spark 40C. And I think yan yun. Kasi baka mislead yung iba na nakalagay doon sa box is Qualcomm, pero pero yung chipset po nito is MediaTek Helio G81. So yan, sa chipset naman tayo. So sa chipset niya, ilang beses ko na na-try yan, MediaTek Helio G81. For its price, napakasulit ng chipset na yan. Again, marami na naman magko-comment dyan na ayaw sa MediaTek Helio G81. So again, pag mag-analyze kayo ng isang smartphone sa chipset, sana i-priority nyo rin ang presyo. G81, okay na okay yan pag nakuha nyo ng ganitong mura. Pero magreklamo kayo kung nilagay nila yung G81 sa 7,000 pataas na smartphone or even 6,000 pesos, di ba? Pero dito sa 3 to 4,000 pesos, G81 okay yan. Nakakapaglaro tayo, nakaka-handle yan ng mga modern games including Mobile Legends. Kaya no worries when it comes sa chipset na ito. As long as hindi po mabagal, okay naman po i-recommend itong device na to. Yun nga, tulad ng sinasabi ko sa mga ibang video ko, na mas nakakatuwa nga ngayon 2025 na nakakapag-provide sila ng mura na smartphone na hindi po mabagal. To be honest, pag bumili ka ng ganyang amount ng year 2022, 2021, yung chipset na mga yan, sobrang bagal, gusto mo nang itapon yung device. Pero ngayon, 3 to 4,000 pesos, 2025, napakaganda na po ng mga ino-offer na chipset. Hindi po mabagal. So again, let's appreciate na lang ang mga brands na nakakapag-provide sila ng mga murang smartphone today na pwede nating magamit. Diba? Next yung speaker. So sa speakers, ito medyo may comment ako sa speaker ng Tecno Spark 40C. Based on my observation lang naman. It's a dual stereo speakers. Pero, to be honest, ang hina. Ito yung isang napansin ko lang sa lahat ng na-try kong ng stereo speakers ng device. Sa Tecno Spark 40C, parang hindi na-meet yung expectation ko. Yes, maganda yung bass niya, pero parang kulang sa loudness. Yun lang naman. Pero yun, mamaya rin sa ating video, i-speaker test din naman natin ng Tecno Spark 40C. Tignan nyo na lang. Next, yung battery. Ito yung isang magandang hila ngayon ng mga smartphone brands. Pamura sila ng pamura, palaki na palaki yung battery. So, 6,000 mAh non-removable battery, sana yan yung magiging standard ngayon sa mga budget or entry-level smartphone na nakikita na rin naman natin. Yung mga ibang consumers nalilita na sa 5K. So, gets ko naman kayo na may na sa inyo, maliit na ang 5K. Kasi syempre, yung iba kasi ginagamit yan sa trabaho nila. Kailangan nila ng extra juice sa device. Kaya ngayon, mas titingin sila ng isang smartphone na bibili nila na merong malaking battery capacity. Meron po yan dito sa Tecno Spark 40C. Yun nga, ang tinero nila dito is at least 18 watts. Okay na yan. Sa kanyang presyo, again, 18 watts fast charging rate is minimum. Pero kung iteterno natin sa 6,000, hopefully next year, maging minimum na iterno sa 6K is 33 watts. Mas better, mas mabilis. 18 watts siguro mga 1 hour to 30 minutes. 1 hour, 30 minutes ish natin matcha-charge itong device na to. Pag-usapan natin yung design. So sa design nga, yun nga yung nakakatawa na very, very identical sila ng Tecno Spark 1. Yes, maganda talaga design ng Tecno Spark 40C na pag titingnan nyo talaga ito na malayuan, pag alam mo yun, yung hindi pa ganun familiar sa iPhone, aakalain nila na pag malayuan, iPhone yung tinitingnan nila. Pero pag palapit kayo ng palapit, pag familiar na kayo sa iPhone, makikita nyo na, ay, hindi pala. Android po pala siya. So, yun. Kumbaga, yung design ng Tecno Spark 40C is very eye-catching. Makakuha siya ng mga attention ng consumers at very aesthetic din naman siya. Para siyang pinaghalong base model ng iPhone at kulay ng mga Pro Max at kulay ng Pro.
So video sample, rear camera of the Tecno Spark 40C. So ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080, ay pinaka-max resolution niya is 2K resolution. So dito tayo sa may Mines view ngayon. Ganda ng view. So ang gamit natin is Full HD 1080p, 30 fps. Wala siyang support sa any 60 fps. Kahit na 1080p resolution ang gamit natin. So video sample, front facing camera of the Tecno Spark 40C. So pinaka-max resolution niya is 2K resolution, pero gamit natin is Full HD 1080p, 30 fps. So wala siyang any support for 60 fps rear or front facing camera. So yun yung quality ng camera ng Tecno Spark 40C. So next, explore natin yung design at build quality netong Tecno Spark 40C. Yun nga, tulad na sinasabi ko dun sa unboxing ko, para tong Tecno Spark Go 1 na upgraded. Kasi yun nga, nare-resemblance natin yung design nito sa Tecno Spark Go 1. At yung Tecno Spark Go 2 kasi redesign na siya, di ba? Polycarbonate back at tingnan nyo naman yung camera, di ba? Parang may kamuka na iPhone. Diagonal shape camera module, pero ito is IR blaster to mga ka-J-Vlog, hindi po yan camera. So pag malayuan, malilin lang tayo. Yung mga ibang consumers natin na akala nila dual camera to, pero in reality, single camera lang po itong Tecno Spark 40C. So matte finish naman yung kanyang back cover dito, pero glossy yung kanyang camera module. Yung frame niya ay matte finish din naman, lightweight at napaka-nipis din netong smartphone na to. So dito sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, yung secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili ng Tecno Spark 40C, may kasama na po itong jelly case out of the box, and si Marin jelly case kasama na siya. At mas okay yung mga ini-include ngayon ni Tecno na mga jelly case. May color siya, hindi siya transparent, at okay na okay yung grip natin dito sa mga bagong Marin jelly case natin. And sa bibili ng smartphone na to, good news, meron na nga siyang pre-installed na screen protector out of the box. And when it comes sa screen, punch hole display na yan yung pinaka nagustuhan ko dito sa Tecno Spark 40C. At syempre naka 120Hz screen refresh rate na rin etong device na to. So ayan, next explore natin yung camera app ni Tecno Spark 40C. So yun nga, nandito tayo sa AI cam. Ito yung main camera niya. At natry ko to sa Baguio, in fairness, malinaw naman din ang front camera netong si Tecno Spark 40C. So meron tayo dito mga icon sa taas, tulad na lang ng settings, flash, aspect ratio, filters, and Google Lens. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom tayo. Sa video naman, ayan, meron din tayong mga icons ng settings, flash, HDR, 2K resolution pinakamataas. Wala nga lang siyang support sa 60 fps kahit sa 1080p resolution. Meron tayong AIGC portrait mode. Okay. So, yun nga, meron tayo ding super night for low light shot. And sa more naman, ayan, marami rin tayong mga gawa. Meron tayong vlog mode, slow motion, time-lapse, dual video, panorama, pro mode, and scan documents. Pagdating naman sa front-facing camera, ayan, same din lang naman din ng features ng mga icons natin dito, tulad na lang ng settings. Ayan, meron tayong flash, aspect ratio, filter. Sa video naman, pinaka-max resolution niya rin sa front is 2K resolution. Meron din tayong portrait mode for background blur, and of course yung wide selfie niya. So ilang naman mga ka-J-Vlog, very simple lang naman ang camera app ng Tecno Spark 40C. Speaker test tayo dito sa Tecno Spark 40C. Ang maganda nga sa smartphone na to, dual stereo speaker siya. So start tayo. Ayan, may bago palang lumabas ngayon na Poco smartphone at nakita ko lang to sa online, at ito ang Poco C85. Maganda kaya to, ito na kaya perfect na budget smartphone ngayon, lalo na payday. Tara, check natin. So yan, medyo may silent release tayo na smartphone today, at ito ang Poco C85. So very interesting itong smartphone na to. So yan yung kanyang speakers. Based on my observation, even though
dual steer speakers, itong si Tecno Spark 40C, hindi siya ganun kalakas. Pero maganda yung bass. Kaya kung i-rate ko yung speaker neto sa kanyang price sa 3 to 4,000 pesos, dual steer speaker siya, pero hindi siya malakas gaano, kaya ang score ko dito, nasa 7 lang. So, biometrics test tayo dito sa Tecno Spark 40C. Unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa kanyang fingerprint scanner, ayan, fast and accurate naman. Next is face unlock. So, pagdating sa face unlock, ayan, fast and accurate din naman. So, yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili ng Tecno Spark 40C. Ngayong bare months, again, kung interested kayo, itong view products natin, nandito lang yan sa gilid ng ating video. Diyan lang kayo bibili ng Tecno Spark 40C dahil pag diyan kayo bumili, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo na pwede nyo makuha ng mas mababa pa sa sale price ang Tecno Spark 40C.